May customer tayo na big time. Dapating. Ito po yung motor. Pang show. Ang problema daw nito, 80 seconds to 30 seconds mamamatay ang engine. Tapos umi-start naman siya kaagad. So, ngayon, bibilangan natin kung talagang 20 seconds na yung andar niya. Ay, interview natin sa customer kung ano ba yung history nito. Bakit nagkagano? Sir, Anong nangyari? ano pong naging nito? Problema, bakit namamatay siya? Ano po yung unang ginagawa? Kaya signal, tumalog lang. Tapos nung binuulit nila, at i-start, hanggang 12 seconds lang, hanggang 30 seconds na mapatay. So, nagkakat siya ng kuryente. Engine po yung ginawa, hindi electrical. Yun lang yung ginawa. Ngayon, sabi ni Sir, yun nga, 20 seconds sa 30 seconds na mamatay. Bibilangan natin siya ngayon kung ito nga ba talaga. Kasi starter nito. Oh. 3, 4, Roy, bilang! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, yun lang sir, sabi mo 20. 14 lang. Yun lang. Ano yung siyo nito? Kasi sabi ni sir, ang pinagawa niya lang si Kunyan. Sa tingin ko walang problema si Kunyan eh. Kasi kung may sira si Kunyan, maingay, or ma-vibrate, yun lang. Ang problema ngayon ay kuryente. Nagkakat. Ang ECU niya, ECU shop. Cute. Dala ba yung stock mo? Ako po. Yan, may ECU sa sir. Yan, original. Walang remap. Baka sa ECU yung problema. Sir, tabi muna. Pero sinubukan niyo itong umandar na to. Hindi po eh. Hindi umandar. Pero umandar sa iba to. Opo. Meron pa tayong pagtitisingan dyan. Oo nga. Meron siyang error. Pero sa ibang motor, umaandar. Dito, testing mo dito. Nakakagawa sa atin dito, puro mga big time eh. Mga on show. Yung kanya. Dalawa susi. Ito nga sir, umaandar, walang check engine. Iba tuloy tayo doon. Yan yung kanya. Ito yung kanya, may tama. Ah, Iba tuloy na. Kasi doon sa dito sa ECU shop, wala siyang check engine. Wait natin ha. Itong ginagawa natin para tutorial na rin. Para magkaroon din kayo ng idea. Sa ECU shop, wala siyang check engine. Umaandar, 14 seconds lang kanina. Dito naman sa stock na ECU, may check engine pero hindi siya aandar. Ayan. So alam nyo naman, kapag nagbi-blink ang check engine, itong orange na to, kapag nagbi-blink yan, mayroon tayong tutorial dyan. Once na nag-blink ito, hindi talaga siya aandar. Kung steady man yan, aandar siya. Para natin malalaman kung anong code. Kaya pag nakakita kayo ng FI, hindi yan F1, FI ang tawag dyan. Lalagyan na short circuit dito. Makikita nyo rito yung socket na kulay puti. Ito yung pang short. Hindi pantalon, pang short. joke yan Short basta. lang yan. Seryoso ako. Ayan. Ibig sabihin, C23. Google nyo, C23. Tip over sensor ang sinasabi niya. Tip over sensor.
Merong tip over sensor. Meron. Ibig sabihin, disconnect or sira. Magpapalit tayo ng wala tayong pan-testing or kung wala kayong pan-testing, ano ba ang dapat na posisyon sa tip over sensor? Tama, may nakalagay ditong upper, di ba? Upper. Upper. Alam mo ba kung anong mali? Anong ginawa ba to? May mali sa pagposisyon nito. Kasi ito dapat nakabaliktad. Tama nga yung posisyon nitong goma, pero ito mali. Dapat nakabaliktad to. May check engine to, di ba? Kasi ito, kapag ka nakabaliktad yan, hindi siya aandar. Kaya may tamang posisyon to. O, pag nakatagilid man siya, hindi siya aandar. Ang may mali dito, itong posisyon nito. Pag ang purpose naman ito, kapag once na natumba yung motor, magkakat yung engine, hindi siya aandar. Yan ang purpose, safety purposes nito. Ang problema, ito, nagkabaliktad yung pagkakalagay. Dapat ito ay nasa ganitong posisyon. Nakaganyan. Di ba? Napansin mo yung ito? Dapat ganyan yan. Okay, babalik ko. Balik ko yung ano. I-check engine pa? Wala na. Ilang araw ito doon pinagawa mo, sir? 3 months. Sa atin, ilang minuto? 5 minutes. 5 minutes. Ganda ba? Bilang. Bilangin nyo. Pantasawa na kayo, bibilang yan. Stock ECU yan, boss. Stock ECU yan. Stock ECU to. ECU shop. Testingin natin ECU shop. Oh guys, bilang. Pagkat pa to, mahabang bilangan to. Babang bilang. Ayusin na lang natin yung wiring. Pansin na ba parang ano eh, dalawang car. Ito kasi, yung ground na to, yung carb type na ang ganitong ground, dito nakalagay ang ground ng carb. Tapos dito yan, sa may starter. Ito sa carb, dito talaga nakalagay yan. Oh, di ba? Mayroon na naman kayong idea. Pag sa FI, ito yan. Di ba? Yun lang i-correct natin. Kasi, pag ihugot ang hangin to, nakaharang to, di ba? Ibig na buong yung hangin na papasok, nakakati. Ayun ano naman, yung stock naman. Nag 30 seconds na ba? Sobra na nga eh. Ano na ba? Oras na. Ang importante dyan, wala na check engine. 3 buwan, parang hindi ko matanggap yun ah. Wala na check engine ha, start ko nga ulit. Ha? Ngayon, titingnan natin yung history. Kung ilang sensor ba ang pinaggagalaw dito Stock bago... ba yan, boss? Ha? Stock na nakalagay. Okay, stock. Oh, throttle body. Tatlong ba? Yes. Yan, yung din sensor. Fuel pump. Pan sensor. Buburahin na natin. Bisado mo yan, boss? Oo, dati. Kaya talala natin yung sa Hawaii.
Burado na, boss. Ah, wala na. Sir, wala na history. Binura na. Kaya na-reset naman natin. Nanalo na yan, siguro, sigurado. Yo, mandar Ako siya. tawag yan. Reset na. Set na. Bakit yan, bakit? Tapos na. Tapos na. Ba, ayaw na. Mga ilan yan? Tatlo. Ah, apat na to. Ayan. Ayusin na lang yung niya. Thumbs up pa yun sir para maiwasan natin. Once na na-encounter ko yung problema pag nag-blinking, hindi talaga under yan pag nag-blinking. Tapos pag nakita nyo yung code, mga code na ganon, i-google nyo lang. Halimbawa, pag nakita yung code C23, ilagay nyo sa Google, C23, Suzuki, code 23. Lalabas ka agad yun. Sasabihin lang ang mga sira. Kung hindi naman, pumunta kayo dun sa tutorial, sa YouTube, makikita nyo kaagad. Ano lang, ito lang. Lagi tatandaan to. Kahit tama yung goma, basta tama, kahit tama yung goma, eh ito mali ito. Hindi talaga under yan. Pakitin natin ha, babalik na rin ko ha. Pagbaliktad. Oh, pagbaliktad. F1. Oh, di ba? FI. F1 tuloy. FI. Oo. FI. Kasi magbukas kaya tayo ng ano para maintindihan nila, no? Nang. Magbukas tayo ng sensor. Pwede. Ito yung laman ng ano, ng tip over sensor. So meron siyang weights dito. Ayan. Ito. Ganito ang forma niyan. Kapag ganito dapat ang forma yan. Pag nasa baba, yan, i-start siya. Pagka binaligtad mo siya, pang kita ka sa andar. Kasi may certain ano lang siya eh. Ano, na posisyon. Na parang ganyan lang siya. Ayan, umiikot-ikot siya. Oh. Di ba? Kasi once na tinagilid mo siya, mapupunta yung load weight dito, hindi siya andar. Mamamatay siya. Kaya kailangan naka-level lang siya ng ganyan. Diba? Bali, safety purpose din pala yan. Oo. Pag sumemplang ka, mamamatay. Mamamatay yung motor. So, kung mali lang din pagkakakabit niyan, Hindi talaga siya andar. kaya hanggang 30 seconds lang, wala pa nga eh. Hindi, sa stock na ECU, kung napanood nyo kanina, kung nasubaybayan nyo yung video, sa stock ECU, hindi siya andar. Pero doon sa ECU shop, umandar siya. Pero Pero mamamatay sa din. ECU shop, hindi siya nagbabasa ng sensor. Wala siya, hindi nare-read yung sensor pagka... Hindi siya, yung saksakan mo rito, pagka racing ECU, hindi siya lalabas. Kasi hindi yung nakaprogram sa kanya, na stock. Yung ginawa dito. Ito, ayusin na lang natin, i-rewire na lang natin dito para medyo maganda yung pag ginamit nito. Yun lang. Okay na yan?